O mga kamanok, kamusta kayo? So nandito ulit tayo upang mag-share ulit ng mga kasagutan tungkol sa pagmamanok. And hopefully, masagot na natin yung mga katanungan na ating naiwan ng nakaraan. Okay? So sa dami nagtatanong, mga kamanok, pasensya na po kayo. Chinachap natin by bilang yung inyong mga katanungan. Halimbawa, sa video ito, 3 o 4 munang katanungan ng ating sasagutin. Kung kaya pa ng oras po, pwede pa yung madagdagan. Pero makakaasa kayong mga kamanok na iisa-isahin po natin yan. By video or per video, gagawa natin ng kasagutan yan bawat katanungan ninyo. Kung halimbawa naman na lumipas na ang 1 linggo at hindi pa rin nasasagot ang inyong katanungan, possible, nasa ilalim na po ito. So, anong dapat nyong gawin? I-comment nyo po uli para lumabas po uli sa unahan ng notification ko yung mga katanungan ninyo. Okay? Kung gusto nyo pong masagot, so yun po, i-follow up nyo lang po muna ulit. Okay? So, pasensya na po kasi ang dami po kasing nagtatanong, pero ginagawa ko nun po ang best ko para masagot yan. Anyway, so ngayon, panibago na namang set of questions ang ating sasagutin at simulan na po agad natin. Okay? Wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Okay, so ang unang katanungan po mga kamanok ay ito. Okay, galing kay Roberto Berdera. Ayan, mega shoutout sa iyo, Idol. Idol, after a week or 1 week na nakababad ang Jackie Oats, alisin pa po ba yung tubig? Mga kamanok, hindi po natin to inaalisan ng tubig. Kung ano po yung ginamit ninyong tubig sa pagbababad simula day 1, yan po ang mananatiling tubig niyan hanggang sa maubos yung fermented Jackie Oats sa inyong kagagamit. Okay? Wala na kayong idadagdag, wala na kayong aalisin. Pagkabuhos ninyo, okay, sa inyong Jackie Oats ng tubig, okay, mineral water sa day 1, yan na po ang mananatiling tubig niyan hanggang sa maubos ang fermented Jackie Oats na inyong ginagamit. Wala kayong idadagdag, wala kayong isasalin ulit. Okay? So, yung tubig na nandyan, pwede nyong gamitin na panghalo din sa pagkain after 7 days. Depende sa inyo. So, tingnan po ninyo kung naiiga masyado yung tubig, wag munang sumandok ng tubig na pinagbabaran. Kung kita nyo naman na medyo marami pa, pwedeng sumandok. Pwede rin pong ihalo sa patokayon yung tubig niyan. Okay, yun po yun. So, sa madaling sabi, kung babawasan o aalisin pa ba yung tubig after 1 week na naibabad, hindi nyo na po kailangang alisin yan. Okay, nandyan po ang sustansya ng fermentation na ginawa ninyo. Okay? So, maliwanag tayo dyan mga kamanok, ha? So, next question. Ito mga kamanok, ang tanong ni Eljon Sornido. Ayan, so, Idol, ito yung katanungan mo. Idol, tanong lang po, ano po ang kayang ibigay ng Proxygen na benepisyo sa ating mga manok? Sana po mapansin po ito. Okay, pag sinabing Proxygen, ito po ay gawa ni LDI, which is ito po ay soft gel supplements na ibinibigay natin sa ating mga manok. At ano po ang mga benepisyong maaaring makuha dito ng ating mga alaga? So, unang-una, ito po ay nakakapag-provide ng magandang balahibo ng ating mga manok. So, napakalaki po ng tulong ni Proxygen sa development ng featherings ng manok. Ganun pala yun. Ibig sabihin, kung lugo ng aking manok, pwede ako magbigay. Pwede po kasi nakasuporta po yan sa magandang featherings, sa magandang tubo ng balahibo ng inyong mga manok. Kamanok, bakit ganun? Paano mo nasabing sumusuporta to sa magandang featherings? Kasi meron po itong salmon oil at yung evening primrose, okay, oil. Yan po yung 2 oil na tumutulong upang pagandahin nga po, gawing smooth, parang laging basa, makintab ang tubo o yung kahit hindi na tumutubo, kahit hindi nalugon, yung balahibo nila. Makikita mo parang mga basa palagi yan, nangingintab sa kintab, okay? Nangingintab sa ganda. Dahil po yan sa mga oil na yon. Medyo mainit sa katawan, yun nga po, pag mainit, nakakatulong siya sa magandang featherings. At the same time, sa magandang oxygenation po ng ating mga alaga. Okay, so kamanok, paano naman ang pagbibigay nito? Ang pagbibigay po nito kahit 1 time per week, okay na po 'yon. Okay, 1 time per week. Kung kayo may pupuntahan, pwede kayong magbigay diyan ng 3 times, okay, sa loob ng
ah, ilang araw, 3 linggo, okay na po yun mga kamanok. So yan po ang kayang ibigay na benepisyo ni Proxygen sa inyong mga manok. Anti-stress din po ito ha. Kaya po maganda po itong ibigay. So nakafocus sa featherings at sa magandang oxygenation ng ating mga alaga. Alright, so sana naging malinaw to kamanok. Ano, yan po si Proxygen na gawa ni LDI. So next question. Ayan, so ito galing kay Roldan Dakanay. Ayan, so idol, paano ba ito no, itong mga ganitong Peruvian? Okay? So sa pag-experience ko, itong mga blacks na ganito, yung mga Peruvian na ganito, so gusto po nila is meron silang konting pagkain. Okay? Meron silang natitirang pagkain dito sa kanilang tiyan para sila ay makapag-isip ng maayos, kapag pamasyal ng maayos. Okay? So, diyan sila mas nagiging masaya at mas nag-i-enjoy sa pamamasyal kapag merong konting pagkain na tira dyan sa kanilang mga tiyan. Hindi sila dapat gutom na gutom. Alright? So, sana po maliwanag tayo dito mga kamanok. So, next question tayo. Ayan, so, eto galing kay JRC Cruz. Good PM Idol. Tanong ko lang, pwede na bang bigyan ng Jackie Oats ang alaga kong 4 months pa lang? Yes po mga kamanok. Ang ating pong practice dito is 3 months po. Nag-i-start na po tayo magbigay ng pakonti-konti muna, parang familiarization. Kasi hindi naman po pwede natin biglain ng mga yan na magbibigay agad tayo ng 10% ng dami sa kanilang pagkain. Hindi po sila makakakain ng ayos. Baka hindi po sila matunawan. So kailangan konti-konti lang. Kasi mahirap po itong tunawin kung hindi pa po sanay ang ating mga alaga. Lalo na kung mga baby stags pa yan. So, advice ko, kung mga 4 months or 3 months, unti-unti lang muna. 3 piraso, 5 piraso, 8 piraso. So, adjust kayo ng adjust. Hanggat hindi pa nasasanay, konti lang muna. Pero kung nakikita nyo, kinakain na, inuubos na nila, so pwede kayo magdagdag ng padalwa-dalwa, tatlo-tatlo, hanggang sa ma-adapt na nila at maayos na nilang natutunaw ito. Mainit po ito sa katawan mga kamanok. Okay, at ito po ay mataas sa fiber na siyang nag-absorb ng extra moisture sa katawan ng ating mga alaga. Kaya masisigurado ko po sa inyo na ang inyong mga alaga ay magaan, malapad ang katawan, tapos yung bone structure ay nabibuild na kahit bata pa ang mga yan, 4 months, 5 months, 7 months. Makikita mo yung mga 7 months mo talagang matured na kaagad. Okay, yan po napapansin ko. Maliban na lang kung talagang late maturing yung manok mo. Pero yung magandang structure ng katawan, kahit late maturing yan, makikita at mahihipo mo sa kanila. Yun ang kagandahan dyan. So, halo lang mga kamanok ha, ang fermented Jackie Oats at kung masyadong bibiglain kung hindi pa sanay ang inyong mga manok. Familiarization, pitik-pitik lang ng 1, 2, 3 o 5. Okay na po yun. So, next question tayo. Ito galing kay Alfred Libaton. Ayan, may shoutout sa iyo, Alfred. Boss, pwede ba nating pagsabayin ang VoltFlex KQ at PowerPoint Cobra? Salamat, boss. Okay, si PowerPoint Cobra naman po kasi, advice ko to pag kayo ay mamamasyal. Okay, so ibig sabihin, kung pagsasabayin mo si VoltFlex at si PowerPoint, so advice ko is, wag na po mga kamanok. Wag na po. Kasi po, halos parehas naman yung nila yung kanilang mga benepisyo na maaaring ibigay. So si PowerPoint Cobra, so okay din siya na pagpangtono ng ating mga alaga. Ibig sabihin, pinapaganda rin po niya ang digestion ng manok. At the same time, si VoltFlex, ganun din. So magiging redundant lang po ang dalawang suplemento kung pagsasabayin mo. Ibig sabihin, kung parehas lang sila na po pwedeng maging benefit sa manok, so imagine, bakit kailangan ko pang gumamit ng dalawang suplemento? Baka mamaya, okay, masobrahan lang yung ating mga alaga. So, pumili ka na lang ng isa. Parehas naman yung maayos, pumili ka na lang ng isa. Okay? So, yun ang advice ko sa iyo kasi the more na masyado tayong maraming ibinibigay sa ating mga alaga, the more na yung ating mga alaga nai-stress. Sa halip na yung isa lang na vitamin ang ating ibibigay, dinalwa natin, ayun. Hindi naging compatible sa ating mga alaga. Kaya pick lang kayo ng isa, pili lang kayo ng isa. Alright? So, pero kung kayo naman ay nasa medyo mahaba pa ang panahon bago kayo mamasyal, pwede nyo silang gawing salitan. Okay, pwede yon. Pero kung halimbawa nasa araw na to kayo mamasyal,
okay, nakabook na kayo ng pamamasyal ngayong araw na to, pili lang kayo ng isa. Huwag niyo nang pagsabayan kasi the more na marami nga, na-stress po ang ating mga alaga. Alright? So, yun lang muna siguro mga kamanok, ang ilang mga katanungan na ating sasagutin and hopefully, makatulong po ito sa ating mga subscriber na nagtatanong. So, for more videos and advice, nakagaya na ito mga kamanok, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin kayo para mapag-usapan natin ang inyong mga katanungan na itinatanong sa akin. Muli, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.